So, sino po ba sa inyo ang, sino po ba dito sa inyo ang, um, ipinanganak na kumbaga ipinanganak na, ang pangulo ay si President Marcos Sr. na? Or sino ba sa inyo ang ipinanganak na wala pa si President Marcos Sr., 'no? So, ako po, pinanganak po ako, ang presidente po ng Pilipinas ay si President Marcos Sr., 'no? So, ibig sabihin, nung ako po ay pinanganak, wala pang martial law, 'no? Hindi pa siya nagdedeklara ng martial law kasi yung martial law 1972. So, pinanganak ako earlier, 'no? Earlier po ako pinanganak. Mga 60s, yan. So, 60s po ako pinanganak, no? 1960s. Bahala na kayo mag-isip kung 1962, 63, 64, 65, hanggang 69. Basta 1960s po ako pinanganak, no? So, naabutan ko po ang ating Pangulo, no? Ferdinand Marcos Sr. At eto nga po ang masasabi ko, total malapit na po ang September 21. Alam naman po natin, sa September 21, andyan na naman po yung pag-commemorate, no? Pag-alaala sa martial law. At nandyan na naman po yung mga never again to martial law, yung mga ibinabalik na naman yung mga nakaraan na mga martial law victim, di umano, no? So, malapit na po ang September 21. So, tatalakayin natin ngayon ito, hindi po para sa martial law, no? Kundi, atin lang pong ikukumpara. Kasi bilang isang tao, Pilipino, na ipinanganak ako na wala pang martial law, hindi pa nagdideklara ang ating Pangulong Marcos ng martial law, ay naabutan ko po na masasabi ko na maganda naman po, no, ang martial law. At eto nga po, ang ating pong pamagat ngayon ay tungkol nga po ito, no, in connection sa mga nangyayari ngayon na mga korupsyon sa gobyerno patungkol po sa mga proyekto, no? So, after EDSA, nagkawindang-windang ang mga projects ng gobyerno. Yan po ang aking masasabi, no? After EDSA, nung nawala na po si President Marcos Sr., nagkawindang-windang na ang mga proyekto ng gobyerno. Bakit ko nasasabi yun? Ang kaibigan, unang-una sa lahat, no? Sandali, basahin natin si Lunita Batang. Maganda palakad ni Apo Lakay. Walang patayan at nakawan. 1954 ako. Wow! Lunita Batang, 1954 siya. So, senior na talaga, no? Salamat po sa panunood. Si Pogi, pero po hindi halata, madam. Salamat. Ayan. Si Magic Uy, buong 70s, San Sebastian College Elementary High School ako. Yan. So, mga nabuhay ito, no, sa panahon ni Apo Lakay. Marshall Ramos, pinanganak ako 1059. 1059, baka 1959, no? Nagkamali siya ng sulat. Malabo din siguro yung mata, katulad ko, no? Na nagkakamali sa aking pagsulat. Yan. Gil Belando, PBBM, dapat one term pa po para makita ang bagong Pilipinas. Yes or no? Sana nga, 1 to 2 terms pa, no? Kasi para talagang maayos ng gusto ni PBBM itong Pilipinas. Kasi nga, ngayon, kita niyo naman, no, si PBBM talaga ang nag-aayos sa Pilipinas. And Pogi watching from Zambales. Hindi pa po ako tao noon. So, bata pa siya, no? Bata pa si Pogi. Yan, buwagi na ang DPWH, direct na sa mga mayor, sila ang nakaalam sa kanilang lugar. Correct. Tama po, no? Yan. So, Noel, totoo yan. Yung nawala si Apo Lakay, nagkawindang-windang na ang project ng gobyerno. Totoo yan. Yan, tama po kayo, no? At si Tony Santos. Yan, okay. So, ngayon mga kaibigan, no? Eto nga, nung nawala na po si Apo Lakay, nagkawindang-windang na ang mga proyekto ng gobyerno, no? Talagang pangit na yung yung andyan na yung mga korupsyon, yung mga substandard na mga proyekto, no, yung mga materyales, mga tinipid, mga kaibigan, no. Yun bang tipong ang dapat na bilhin na mga or ilagay ng mga semento ay halimbawa, no, sa isang kalsada, dapat na kumuha sila ng semento na halimbawa lang to, 2 truck, no, para mailagay doon sa mga kalsada. Ang nangyayari mga kaibigan, yung semento na inilalagay doon sa mga kalsada ay kalahati lang.
ng truck. At yung iba na mga semento ay ibinibenta. Pero bakit ko masasabi na sa panahon ni President Marcos, tila hindi uso ang pagnanakaw sa mga proyekto, no? Yung mga proyekto, bridges, yung mga daan, yung mga, sa mga housing. Bakit masasabi ko na mukhang hindi yata uso ang nakawan, no? Sa proyekto ng ng pamahalaan sa panahon ni President Marcos. So ito mga kaibigan, ayon ito ha, yung mga sasabihin ko ngayon ay ayon sa aking mga observations, no? Kung kayo ay meron din observations, pwede nyo rin sabihin dito at i-discuss din natin, no? So, housing pa po dapat sa mga mayor na din para wala nang dadaanan ang pondo ng bayan. Maganda din yan, no? Na talagang sa LGU na lang dapat. Yan, ang mga proyekto. Yan. So, ito mga kaibigan, no? Sa panahon po ni Apo Lakay, masasabi ko na mukhang hindi naman talaga uso yung korupsyon pagdating po sa mga proyekto. Kasi napansin ko na sa mga proyekto na ginawa ni President Marcos Sr. ay talagang matitibay. Matitibay, ang mga materyales ay talagang mga matitibay at hindi talaga tinipid. Makita niyo naman siguro mga kaibigan, no? Yung mga tulay na ginawa ni Apo Lakay ay hanggang ngayon ay buhay na buhay pa rin at talagang nagagamit pa rin. Yung mga highways, yung mga silid-aralan na ginawa, no? Mga universities, yung mga paaralan na ginawa sa panahon ni Apo Lakay ay buhay na buhay pa rin. Na sabi nga ni PBBM nung nag-inspection siya ng mga paaralan ay nagulat siya kasi marami ginagamit pa rin yung sa mga paaralan na at mga classroom na pinagawa pa ni President Marcos Sr. at hindi pa daw nare-renovate. Kumbaga, kung ano siya, yung pagkagawa noon ay ganun pa rin hanggang ngayon. Ibig sabihin napakatibay, mga kaibigan. Kita naman natin yun, prove natin yan sa mga tulay at kita nyo, maging yung binabatikos ng mga yelo, yung Bataan Nuclear Power Plant na sinasabi nila na hindi daw matibay, na hindi daw maayos ang pagkakagawa, at may korupsyon daw, at saka itinayo daw sa fault line, at marami pa daw problema. Pero makita mo mga kaibigan, Bataan Nuclear Power Plant, ilang taon na, ilang dekada na, nakatayo pa rin, matibay na matibay, ang dami ng lindol na dumaan, ang dami ng dumaan ng mga ulan, baha, bagyo, pero ang Bataan Nuclear Power Plant ay talagang nakatayo pa rin, matibay na matibay. Kaya nakakapanghinayang kasi hindi nagamit. Kung sana nagamit ito, baka tuloy-tuloy ang ating pag-unlad. Kasi during that time, mga kaibigan, tayo yung nauna sa Southeast Asia na magkaroon ng nuclear power plant. Pero hindi lang siya ginamit. Hindi siya pinaandar ng Aquino government. So, makita natin, tingnan nyo yung mga tulay na yun. Lately nga lang, di ba? May bumuho na naman na tulay. Parteng Bicol. Oh, gawa na naman ng past administrations. So kung titignan natin, yung mga tulay na mga gawa ngayon, ng mga bago, no, ng mga nakaraang administrasyon, ang bilis na masira. Pati yung kita nyo mga kaibigan, no, may mga bahay din, mga housing units, no, nagawa din ni Duterte na ibinabalita pa nga sa Channel 7 sa mga balita na hindi pa man nagagamit, ay wasak-wasak na yung mga lababo, ay nagkakrak na yung mga walls, at talaga namang ang pangit na, hindi pa nga nagagamit, nagbabagsakan na yung mga semento. So kitang-kita natin dito mga kaibigan na after President Marcos Sr., nagkawindang-windang ang mga proyekto ng pamahalaan. Ibang tipong magtatanong ka, akala ba natin, akala natin ng sambayan ng Pilipino na ang problema ay si President Marcos Sr. Akala natin, kapag inalis natin si President Marcos Sr. ay okay na ang bansa natin, mawawala ang korupsyon na sinasabi nila, mawawala yung mga pagnanakaw, mawawala yung ganyan, kung ano-ano pang mga pinagbibintang sa ating Pangulo, President Marcos Sr. Pero iba po ang nangyari kasi nung nawala na si President Marcos Sr. after EDSA, nagkawindang-windang ang lahat ng mga proyekto ng gobyerno. Real talk lang tayo dito mga kaibigan na wala tayo ditong sugarcoating, wala tayong kasinungalingan. Ito, tanungin ko kayo. Oh, saan kayo makakarinig, makakabalita na yung mga tulay na pinagawa ni President Marcos Sr. ay nasisira?
Lately, merong nasira. Oo, yung isang bridge, no, sa may Cagayan. Pero, ginawa yun, 1969. Oh, so, kailangan lang yun at saka yung pagkasira niya, hindi buo kunting ano lang. Kumbaga, hindi lang kasi na-maintain. Pero ilang dekada na napakinabangan at hindi nasira. At bakit lang nasira yon? Dahil sa sobrang pagbayo ng napakalakas na bagyo. Pero hindi talaga siya nasira totally. Kaunting part lang ng tulay ang medyo bumigay. Kailangan lang talaga ng maintenance at hindi na-maintain ng mga sumunod na administrasyon. So, ibig sabihin, ganun po katibay ang mga proyekto dati ni President Marcos Sr. Ganun siya katibay. Hindi siya bumibigay kahit na napakarami ng nagdaan ng mga bagyo, baha, lindol, anumang mga dilubyo, pero buhay na buhay pa rin at nagagamit pa rin ng sambayan ng Pilipino. In short, mga kaibigan, bawing-bawi na tayo sa buwis. Doon sa buwis na nakuha sa atin dahil doon sa mga proyekto na yun, bawing-bawi na ang sambayan ng Pilipino. Kaya nga kung titingnan natin mga kaibigan, yung sinasabi nila noon na utang, pag-alis ni President Marcos Sr., maraming utang. Pero kung titingnan nyo mga kaibigan, bawing-bawi. Dahil yung mga proyekto na pinagawa ng Marcos administration hanggang ngayon ay napapakinabangan pa. Tanungin ko kayo, after President Marcos Sr., sino ang gumawa ng mga dams? After President Marcos Sr., sinong administrasyon ang gumawa ng dams? Dumadami ang tao, walang administrasyon na gumagawa ng dams, kaya nagkukulang sa tubig. Ang pagkakaalam ko, may ginawa ang Ramos administration, isa. Diba? Isa lang, after President Marcos Sr., isa lang ang gumawa ng dams. Yung Marcos administration, Ramos administration, after that, wala na. Pero ngayon sa panahon ni PBBM, gumagawa na naman ang Pangulo natin ng maraming dams. Kasi nga, dumadami ang mga Pilipino, dumadami ang pangangailangan natin sa tubig, wala namang mga presidente na gumawa ng dams. Kung ano lang yung ginawa ni President Marcos Sr., yun lang. Yun lang talaga. Wala nang ibang gumawa. Katulad na rin ng mga power plants. After President Marcos na gumawa ng 20 power plants, after President Marcos Sr., sino ang Pangulo na gumawa ng power plants? Wala. Ano ginawa ng mga Aquino? Nagbenta. May mga power plants sa President Marcos na ginawa na binenta. Pero kung sasabihin mo na gumawa sila ng power plants, hindi. After President Marcos, wala na ni isang presidente ang gumawa ng power plants. Pero ngayon, sa panahon ni PBBM, eto na naman, gumagawa na naman. At ang ginagawa ngayon ng ating Pangulo, 200, take note, 200 power plants. Mga geothermal energy, solar, wind, at iba-iba pa. So yun mga kaibigan, tatak Marcos talaga. Ang nagpapakinabangan ng mga Pilipino ay tatak Marcos, mga proyekto na gawa ng mga Marcos. Diba? So, yung tao na inaakusahan natin ng diktador, siya yung dahilan bakit tayo nagkaroon ng mga kuryente. Siya din ang dahilan bakit tayo nakakainom ng tubig, nakakapaglaban, nakakapagluto. Siya din ang dahilan kung bakit naging maayos ang buhay natin dahil sa taong ito na inaakusahan nyo ng diktador. Tanungin ko kayo ngayon, sino ang nagpagawa? Sinong administrasyon ang nagpagawa ng mga specialized hospitals? Lung Center of the Philippines, Philippine Heart Center, Children's Hospital, Kidney Institute. Guys, wala kang makikita na ibang pangulo, na ibang administrasyon na nagpagawa ng mga specialized hospitals. Alam niyo, kapag pumunta ako ng Batasan, no, Congress, siyempre, madadaanan mo yun, no? Lung Center, sisigaw yung konduktor, Lung Center na, Lung Center. Maraming bababa sa Lung Center. Mga pasyente, pupunta sila doon. Tapos, National Kidney Institute, bababa, yung mga kababayan natin, magpapagamot sila doon. Children's Hospital. So nasasabi ko sa sarili ko, wow, gamit na gamit ang mga pinagawa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Gamit na gamit. Talagang walang iba
ang gumawa nito. After Apulacay, wala ka nang makikitang Pangulo na nagkaroon ng, kumbaga, ng concern sa mamamayang Pilipino para magpagawa ng mga specialized hospitals. Talagang Marcos lang ang mayroong malasakit. Talagang Marcos lang ang may malasakit sa sambayan ng Pilipino para magpagawa ng mga ganitong specialized hospitals. At talagang Marcos lang ang talagang nag-ayos, nagpagawa ng renovation sa Philippine General Hospital at nagpagawa pa si FL Imelda Romualdez Marcos ng maraming buildings para palakihin, palawakin ang serbisyo ng Philippine General Hospitals. At ngayon na naman, ginagawa na naman ito ng ating First Lady. Sabi ko, wow, Marcos lang talaga. Ang daming nagdaang Pangulo, mga kaibigan. Pero never, wala ni isa sa kanila ang nakaisip na magpagawa ng specialized hospitals. Pero ngayon, ang Pangulo natin nagpapagawa, Cancer Center. Philippine Cancer Center. At hindi lang dito sa Metro Manila, meron din sa mga regional. At yung Philippine Heart Center, yung mga specialized hospital, ginagawa sa mga regional. Hindi lang yan. Pinapadami yung mga bukas centers para yung mga nasa iba-ibang mga rehiyon na hindi makapunta sa malalaking hospital, doon sila sa bukas centers. So, ang ganda mga kaibigan, Marcos lang talaga ang merong tunay na malasakit sa bayan na ito lang talagang administrasyon ng Marcos ang talagang may concern sa mga Pilipino pagdating sa health. Marcos lang ang gumawa ng mga specialty hospitals, mga kaibigan. Wala namang nagawa yung mga past administration At lalong walang nagawa ang Duterte admin. Dahil ang Duterte administration, isa lang kanyang pinagtuunan, war on drugs. War on drugs. Pero hindi pa niya nawakasan, mas lalong dumami. At ang ginawa lang ay ginamit lang ang war on drugs para pagtakpan ang kanilang business. Yan po ang sinabi. Conclusion yan conclusion sa outcome ng hearing sa Quadcom. So, mga kaibigan, Lunita Batang, unang pinakamahabang tulay sa Pilipinas doon sa amin, sa Tugigaraw. Hanggang ngayon, di pa nasira. Malaking tulong. Malaking tulong EDSA umpisa ng hirap sa ating bayan. EDSA umpisa ng hirap sa ating bayan. Correct, no? Yun nga mga kaibigan After EDSA, talagang grabe na ang nangyari sa bayan natin. At eto, nagkawindang-windang ang mga proyekto ng gobyerno, naging substandard, andyan na yung mga pagnanakaw sa mga proyekto, no? Pero sa panahon ni Apulacay, ni President Marcos Sr., talagang yung mga proyekto kailangan matitibay. Talagang napapatunayan natin yan, mga kaibigan, na matitibay talaga ang mga proyekto ni Apulacay. Walang makakapag-ganon yan, makakapagpasinungaling yan, Walang makakasabi na hindi totoo yan dahil proven na yan sa lahat ng mga ginawa ni Apulacay ng mga projects ay talagang matitibay, no? Yan. Lynn Mariano at Leo Esmane, sana kapag magkasakit ka kung sino man sa pamilya mo, hindi mo gamitin alinman sa hospital na pinatayo ni Apulacay. Tumpak. Katulad na nga lang ng East Avenue. Mga kaibigan, yung East Avenue, di ba, sa Quezon City, malaking hospital, kompleto din. Ang nagpagawa pala niyan ay sina Apulacay. Hindi naman pala East Avenue ang pangalan yan. Pinalitan lang yan nung nawala na si Apulacay. Bagong lipunan pala yan, mga kaibigan Bagong lipunan. Hindi naman pala East Avenue. So napakaraming na mga pinalitan, mga kaibigan. Di ba nakakwento ko nga sa inyo, pati nga yung paaralan namin, yung high school na paaralan namin, pinalitan din Ang nagpagawa noon ay si FL, Imelda Romualdez Marcos. Ipinangalan niya sa kanyang tatay, Don Vicente Orestes Romualdez High School and Integrated High School. Yun po ang original na pangalan Don Vicente Orestes Romualdez Romualdez Integrated High School. Pero nung nawala na po
Nawala na si na Apolacay, iniba na.